Ngayon pong buwan na ito, ang ating pong team ay intentional soul winning. Napakaganda po yan, no? Intentional. Ibig sabihin, pag sinabi intentional, talagang ginusto mo, no? Sinadya mo, no? Para makapag-win souls ka sa Panginoon, para maidala mo siya sa Panginoon. Bakit ba natin dinadala ang isang tao sa Panginoon? Sapagkat alam po natin na simula po nagkasala ang ating ama't ina na si Eva at Adan, pumasok na po yung kasalanan sa bawat tao. At ang kasalanan po ang nagbibigay ng kahirapan. Hirap sa atin. Hindi, I am not only speaking of material things. But kahirapan po sa buhay natin, sa loob po natin. Marami po tayong dinadala. Even though we do not know each other personally, alam po natin yan. Hindi po natin na ikukwento sa kanila yung ating bumbuhay. Sinasarili po natin yan, pero alam po ng Panginoon. Tayo po, ang bawat isa sa atin, may kanya-kanya pong dinadalang kabigatan. Ayan po ay dala po ng kasalanan na nagsimula po sa ating ama't ina na si Eva at Adan. At dala-dala po natin yan. Ayan po yung curse sa atin. Ang purpose po ng soul winning is to bring us, every one of us, to Christ para po ma-release po tayo doon sa curse na yon. No? Hindi na po tayo ma-condemn doon sa mga kasalanan na nagbibigay ng curse o sumpa sa bawat isa sa atin. Kaya po sabi po nga sa Romans chapter 8 na there is no more condemnation to them who are in Christ Jesus. No? Tayo na nasa Panginoon, wala nang condemnation. At sabi pa doon sa John chapter 3 verse 17, kaduktong po ng 16 sabi na mahal ng Panginoon ang sanlibutan, binigay niya kanyang bugtong na anak. Sa bawat isa sa atin upang sino mang tumanggap kumilala ay hindi na magkaroon ng mabulig sa walang hanggang kamatayan, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ibinigay niya ang kanyang bugtong anak sa verse 17, not to condemn the world. Hindi para tayo ay sumpa, at hindi para tayo ay mag-suffer sa ating kasalanan at maghirap sa buhay. No? But to love us, no? Not to condemn us, but to give us eternal life through Jesus Christ. And that is the very purpose why we need na about isa sa atin ay ma-soul win o yung mga kapitbahay natin, kaibigan natin, ma-share natin the Word of God. Hindi lamang tayo ang dapat makakilala sa Diyos. Hindi lamang tayo ang dapat mag-enjoy doon sa freedom from condemnation, from the suffering of sin, kundi pati na rin yung mga taong nakapaligid sa atin. Kaya ang gagawin po natin, we must have the intentional of soul winning. Kaya po, kailangan po natin papag-aralan po ito, no? Then, alam niyo po ba, sabi nga dito sa Luke chapter 15 verse 7, okay? Ang ating pong magiging title sa ating pong in connection to our intentional soul winning is excel in soul winning or how to be effective in soul winning. Paano ba tayo magiging epektibo? Alam niyo po ba, for how many weeks now, we are trying to expound about the intentional soul winning. Paano ba tayo makakapag-soul win? Remember, since we became a born-again Christian, since na tayo nakakilala sa Panginoon, since na tayo ay naligtas sa ating kasalanan, we have the obligation to share the gospel of God, to soul win each and every one ng mga tao dito sa daigdig. Amen? Sabi nga dito sa Luke chapter 15 verse 7, okay? Sabi diyan sa makikita natin sa ating slide, it is said that one of the greatest miracle on earth is for sinner to repent. Di ba? Ang pinakamalaking yung miracle na ma-receive ng isang tao ay yung siya ay makakilala sa Panginoon, na siya ay magsisi sa kanyang kasalanan. Di ba? Napakasarap yung bagay na yun na hindi mo kayang ipaliwanag. Di ba tayo, we experience that? Yung tayo ay magsuko ng ating buhay sa Panginoon, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Hindi natin kayang ipaliwanag yung nararamdaman natin. Parang kahit na tayo ay bigyan ng isang bloking ginto at yung kaligtasan na ating na-receive,
ay kaya natin tanggihan yung isang blokeng ginto na yun. Kasi mas mahal pa yung kaligtasan nating kaluluwa kaysa anumang material na bagay dito sa daigdig. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi dito, no wonder the angels of God rejoice over one sinner who repents. Sabi nga sa Luke chapter 15 verse 7, sundan niyo po ako dyan. I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous person who do not need to repent. Ganun po ang kaimportante, isang soul lamang ang lumapit sa Panginoon. Kayo po yung lumapit po kayo sa Panginoon, nagbubunyi po yung libu-libong angin sa langit. Pero mo yung kalangin na nagbubunyi. How much more? Yung sarili mo, di ba tuwang-tuwa ka, hindi mo kaya ipaliwanag yung kaligayahan. Kasi nga, yung kaligayahan nararamdaman mo, nararamdaman nyo sa heaven. Kaya na nagbubunyi, libu-libo. Hindi isang anghel, 2, 10, 10, 100. Hindi, libu-libong anghel eh. No? Kaya nga po, ganun po ka-precious, ganun po ka-importante, ganun po kaya po kitunurin po ng greatest miracle on earth, yung isang sinner to repent at manambalik sa ating Panginoon. Sabi po dito, napakaganda po yung naging example po na ginawa po ni Jesus Christ nang siya ay nagsosoul win po. Even in difficult situation, Jesus was able to win souls, no? And many others, just like Joseph, the rich man of Arimathea, ito po yung nakiusap po kay Pontius Pilate na yung after mapako po si Jesus Christ, ay makuha niya yung bangkay ni Jesus Christ. Si Nicodemus, the Pharisee, di ba? Pariseo siya. Nirespeto siyang Pharisee, pero nagpakumbaba siya sa ating Panginoon. And leaders of the synagogue. Marami po yan, no? Marami po sila mga leaders na niwala po sila kay Jesus Christ. These people ay nawin ng Panginoon, no? Nawin sila na manumbalik sa ating Panginoon, na maniwala sa Kanya, sa sinasabi niyang salvation, panunumbalik sa Panginoon. Dito po sa pag-aralan po natin, ano ba ang mga ginawa ni Jesus Christ para po mawin niya itong mga tao to at marami pang mga tao. Sabi pa dito sa number 3, Jesus successfully win many souls, even He possesses nothing to attract us. He is just a simple person. Sabi nga sa Isaiah 53 verse 2, basahin po natin sa next slide. Mapatunayan po natin dito na He is just a simple person. Sabi nga sa Isaiah chapter 53 verse 2, He grew up before Him like a tender shoot, and like a root out of dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to Him. Nothing in His presence that we should desire Him. Sabi nga sa Matthew chapter 13 verse 55, He is only a carpenter's son, belong to an ordinary family. Ibig sabihin, si Jesus Christ, hindi naging hadlang sa Kanya ang pagiging simple na tao. Even though na hindi siya tulad ni Samson na napakalakas na tao na with the physical strength to win souls ng mga tao para sa Panginoon. Hindi naman siya kasing gwapo ng mga ibang mga lingkod ng Diyos dito sa Biblia, katulad ni Daniel, ni Joseph. Hindi naman siya ganun kagwapo, no? Hindi naman siya mayaman, hindi naman siya ma-influensyang tao. So he is nothing. He is just a simple person just like us. But makikita po natin dito sa Bible na marami siyang nadala ng mga tao sa Panginoon. Kasi may mga tao na, hindi, makapag-win lang ako ng soul. Siguro kung tulad ako ni sister na na may pera, makakapag-impluensya siguro sa tayo. Hindi ako tulad siguro makapag-win lang ako, tulad ako ni brother ganito na maraming kakilala ng mga tao. Ma-PR siya. Siguro doon lang ako makakapag-soul win ng Hindi, siguro magiging katulad lang ako na kung ganito ako kagandang lalaki o kagandang babae. You don't need to have those qualities to win souls for Christ. Ang kailangan lang ng Panginoon sa atin, yung puso natin, bubuksan natin. Kapatid, buksan mo lang yung puso at pangalawa, maawa ka sa napakaraming tao na papunta sa impyerno. Huwag kang makontento, huwag
Huwag ka maging selfish na you don't care for them. Bakit ka na born again? Because someone, a person, lumapit sa iyo, sinakripisyo niya ang kanyang oras. Binigyan kanya na importansya para ikaw ay makakilala sa Panginoon. And then you are now enjoying the blessing of being a Christian. Isipin po natin yun, huwag po tayo maging maramot. I-share po natin yung gospel. At saka yan po ang ating responsibility. Sabi nga sa Matthew chapter 28 verse, yung last verses ng Matthew chapter 28, verse 18. Sinasabi, humayo kayo sa anumang sulok ng daigdig at ipahayag mo ang aking salita. Diba? And I will give you authority to tread on serpent. No? Sabi nga doon, may power pang kaakibat. Pero, ganun po, hindi po tayo dapat na, hindi, ako lang, bahala na sila. Diba? Basta ako, safe na ako, bahala sila, papunta sila sa impyerno. No, huwag po tayong ganun. Mamaya po, I will share to you the danger na kung saan pag tayo po ay itinanggi po natin yung mag-share ng gospel. Praise God. Next slide, please. Dito po ay makikita po natin yung mga strategies. Paano ba nakapag-win soul si Jesus Christ, no? Alam niyo po ba, wala naman tayo makikita o wala naman dapat sundin ang mga lingkod ng Diyos, even si Paul, sa mga disciples ng Jesus Christ, paano sila mag-win soul para sa Panginoon, para sa Diyos. Ang isa lang po naging modelo nila, si Jesus Christ. And let us look dito po sa Bible, ano ba yung mga ginawa ni Jesus Christ? Yung mga simple thing lamang. No? Hindi naman natin dapat pahirapan pa yung sarili natin na hindi, kailangan maging ganito ako, kailangan maging edukado ako, kailangan maging college graduate ko o mag-masteral ako, mag-PhD ako. No? Basta ang mahalaga sa atin, ang tinitingnan lang ng puso, ng Panginoon yung puso natin. Ang unang-unang strategy na ginawa ni Jesus Christ to win soul for our God, no? Visitation. Sabi nga dito sa Luke chapter 19, verse 1 to 9, ito po ay patungkol po kay Zacchaeus. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. Kasi po maliit po na tao si Zacchaeus. Hindi niya po makita si Jesus Christ na yung mga oras na yun ay pinagkakaguluhan ng mga tao, kaya umakyat siya sa puno. When Jesus reached the spot kung saan si Zacchaeus ay umakyat, no? He looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. Notice these words, no? I must stay at your house today. Sinabi dito, kumbaga bumisita si Jesus Christ doon sa bahay ni Zacchaeus. So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, he has gone to be the guest of a sinner. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, look, Lord, here and now I give half of my possession to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Jesus said to him, today salvation has come to his house, because this man too is a son of Abraham. Kung babasa po natin ang istorya ni Zacchaeus, siya po ay nakakilala sa Diyos na born again because Jesus visited him. Nag-visitation si Jesus Christ. So one strategy na isang bagay na dapat natin gawin to win the souls for Christ is to visit yung tao na concern tayo. Yung kaibigan natin, kamag-anak natin, o sino man yung tao na yan, na nilalagay ng Panginoon sa puso mo, bisitahin mo. Ganun lang kasimple, bisitahin mo. At sa pagbisita mo, doon mo ngayon masishare ang Word of God. I remember, before I became a Christian,
yung isang kasamahan ko sa kolehiyo, na number 1 doon sa grupo namin na loko-loko, ibig sabihin tarantado siya na yung mga salitang na nakakilala siya sa Panginoon. Kasi anong nangyari nga sa amin ay dahil nga sa yung during our college day ay may ginawa kaming kalokohan na kung saan ayun ang nagdahilan kaya po kami ay nakulong. Pare-pareho kaming mga bagong lahi. Kaya meron po kaming grupo dito eh. Kung gusto niyo sumama sa aming mga bagong laya, ika nga. Pero kidding aside, sa totoo lang po, nakulong po ako. Then yung nakalaya na po ako, ay ito pong promotor na barkada sa kolehiyo, na anak ng colonel ito ng military, ay nagtaka na lang ako isang araw, ay bumisita doon sa bahay. Sinishare ako ng Word of God. So, madaling sabi na, unang-una medyo nakukulitan ako. At saka hindi ako makapaniwala kasi siya nga ang promotor doon kaya nga kami nalagay sa alanganin eh. So, sa madaling sabi, he continuously visiting me. Binibisita niya ako. Hindi po siya tumigil, hindi po siya nagsawa. No? Hindi po siya umatras hanggang dumating ang araw na ako na rin mismo ang nagsuko ng buhay sa Panginoon. Kasi pinakilala niya sa akin ang Panginoon. Kaya tayo bilang isang Kristiyano, gayahin po natin si Jesus Christ, yung ginawa niya kay Zaccheo. One strategy na ginawa niya is that binisita niya si Zaccheo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangalawa po, praise God. Next slide. Invitation. Mayroon tayong invitation. Sabi dito, Jesus won some of his disciples by invitation sa Matthew chapter 4, verse 18 to 22. Sabi dito, as Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, sabi ng Panginoon. Come, follow me. Jesus said, and I will send you out to fish for people. At once they left their nets and followed him. Verse 21, going on from there, he saw two other brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing the nets. Jesus called them, and immediately they left the boat and their father and followed him. So makikita po natin dito sa binasa natin sa Matthew chapter 4, verse 18 to 22. Jesus invited them. Come, follow me. In-invite. So isa sa mga dapat natin gawin is to invite a person. Invite natin sa church. Alam niyo po ba, marami pong na-born again na tao dahil po meron po sa kanila nag-imbita. Pumunta ka doon sa church na ito, sa GIL. Pumunta ka sa church na ito, sa Christian church na ito. Alam mo, hindi natin pinag-uusapan dito yung yung pangalan ng church Yung palakihan ng church, doon ka umattend. Hindi. Pinag-uusapan natin dito, yung church na kung saan ini-introduce si Jesus Christ as the only Savior of the world. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Huwag po kayo titigil. Kahit na nakukulitan na siya, basta tuloy-tuloy nyo lang. Tuloy mag-invite lang kayo, Brad, umattend ka, bigyan nyo ng tracts. Darating ang araw, kung hindi niya pinansin yung tracts niya, darating ang araw, mapipilitan siya, o makukonvince siya, o ma-encourage siya, o matatouch siya, hipon siya ng Lord na basahin niyo yung tracts na yun. At sa yung tracts na yun, di ba usually nilalagyan natin yung mga kung saan church na pwede siya umattend. Alam niyo po ba, marami po mga Christian, even dito po sa atin, may mga nakakilala po sa Panginoon through invitation. Kaya po, wag po kayo mahihiya nag-invite ng mga tao para po makakilala sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. Kaya dito po, mga example natin, hindi lamang sila Peter, sila Andrew, pati si Matthew, yung tax collector, in-invite niya rin. Mabasa natin sa Mark chapter 2, verse 14. Even Philip, sa John chapter 1, verse 43. No? At saka si Nathanael, na in-invite ni Philip, no? Sa John chapter 1, verse 45 to 46. Praise God. Next slide, please.
So po yung pinapag-aralan po natin is a simple way and not a difficult way to win souls for Christ. Number 3, lead a holy life. Isa sa mga strategy. One of the remarkable thing about Jesus, He lives a sinless life. Jesus' righteous life became one of the strategies by which He won souls. Sabi nga sa Hebrews chapter 4, verse 15, "For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet He did not sin." So, for us to win soul for Christ is that we must live a holy life. Brother, ayun ba yung holy na kailangan tahimik ka, kailangan nakaganon ka, nakayuko ka, ayun ba yung nakikita kong nakasuot ng ano, kailangan yung dahan-dahan ka magsalita, kahit nagalit ka, galit na ako, hindi ka titigil, papaluin kita. Hindi naman ganun di ba? Parang ang sinabi nila sa mga Ilonggo raw, ang Ilonggo raw, hindi raw pwede mang-hold up ng mga, kaya magra-robbery sila ng mga bangko, no? Kasi yung Ilonggo, hindi nila pwede sabihin, sabi, hold up ito, bigay niyo mga pera niyo, puputukan ka namin ng baril. Hindi naman ganun, di ba? Okay, kidding aside, nasingit ko lang yun. Pero po sa ating, yung holy life na sinasabi ng Panginoon, is that to live, no? Na tayo ay mamuhay ng matuwid sa ating Panginoon. Brother, mukhang napakahirap ata yun, na to live a holy life, na kailangan tama. Hindi naman, totoo yan, na tayo ay imperfect being, nagkakasala po tayo. Yung leading a holy life is that we are trying our best by the grace of God, by the moving of Holy Spirit, to do what is right, even though na nagkakasala tayo. Whenever we committed sin, we immediately, without any further thinking, luluhod tayo sa Panginoon at hingi po tayo ng kapatawaran sa Kanya. At hindi na natin uulitin ang ating pagkakamali. Ganun po pagiging righteous sa atin. At ang Lord Jesus Christ, dahil po tinanggap po natin siya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, He became our righteousness. Siya po ang tumutulong sa atin para po tayo makapamuhay na matuwid. At pag tayo namumuhay na matuwid, maayos na ating pamumuhay. Yung dating mga hindi naniniwala sa atin, maniniwala na sa atin. Natandaan ko yung na-born again ako, yung ate ko po ay hindi makapaniwala sa amin kasi sa amin magkakapatid, ako po yung pinaka-black sheep sa amin. Kaya nga po nagkaroon ako ng kaya pinaikwento ko sa inyo kanina nangyari sa akin. Sabi sa akin ng ate ko, Raul, parang hindi ikaw yan nakikita ko. Kasi nag-iba talaga ako. Hindi ko naman yung pinipilit, Hindi ako nagpipilit. Hindi, talaga naging ganun ang buhay ko. Yung para bang sa akin, yung hindi ko naman sinasabi yung parang natural na sa akin gumawa ng mabuti. Yung mga kasalanan na dati kong ginagawa, parang pinandidirihan ko na. Ganun po Pag namuhay po tayo ng ganun, nauwin natin yung ating mga tao nasa paligid natin. Hindi mahirap silang i-win. Kasi ang tao po, kaya po lumalapit sa Panginoon, ang unang tinitingnan nila yung buhay natin. Sinishare natin yung pag-ibig ng Diyos, pero hindi naman nila makita yung pag-ibig sa atin. Maniniwala ba sila? Sinishare natin na ang pagiging mabuti, mapagbigay, pero tayo naman maramot. No? Sinishare natin na yung pagpapakubo, pero ang taas naman ng pride mo. Sinishare natin yung pagpapatawad, pero hindi ka marunong magpatawad. Pag may nagalit siya, nagtatatanim ka pa ng sama ng galit. Hanggat matatanda na kayo, galit ka pa rin sa tao na yun. Di ba? So, ibig sabihin, pag tayo nasa Panginoon, tutulungan tayo ng Panginoon na mamuhay ng tuwid, no? Ng tama. No? Hindi ka mahihirapan dahil ang Panginoon Jesus mismo ang siyang tutulong sa iyo sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Number 4, isa sa mga strategy niya, no? Sabi nga natin, nag-visitation siya, nag-invite siya, he led a holy life, no? He preached
God's word. Sabi nga dito, he was successful in soul winning because he preached the word of God with anointing of the Holy Spirit. Sabi nga dito sa Luke chapter 4, verse 18 to 19, the Spirit of the Lord is on me because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Kaya po tayo, if we want to win soul for Christ, is that we must preach the Word of God. We must preach the Word of God with anointing by the Holy Spirit. Ibig sabihin, nandoon po ang gabay sa atin ng banal na Espiritu. No? Yung gabay ng Panginoon na kung saan, once po tayo nag-preach ng Word of God, ay makikita po natin magkakaroon po ng pagkilos ng Panginoon sa isang tao. Mababago po siya. Makikita na lang natin yung sinesharean natin, ay bigla na lang, have you noticed that? Yung sinesharean natin, bigla na lang, dati ang madaldal, nangangatwiran siya, pinagtatanggol niya yung mga ginagawa niya, maya-maya mananahimik na yan. Yuyo ko, maya-maya makikita mo, lumuluha na lang siya. Naalala ko yung isang pastor nagkwento siya. Merong isang siyang tao na lalaki na sinishiran. Tapakalaking tao, matangkad malaki, brusko. Ha? Talagang makikita mo, talagang siya yung parang napakatapang niya. Pero yung sinay niya ng Word of God, alam niyo, lumuha yung lalaki. Talagang ganun pala sa Panginoon Kahit na ang laki ng lalaki, anong itsura ng tao, anong tigas ng puso, pag hinipo ito ng Panginoon, talagang makikita natin, tutulo at tutulo ang luha nito. Ganun po kumilos ang Panginoon. Kasi once na tayo nag-preach ng Word of God, sabi nga dito, napakaganda dito, He has sent me to proclaim freedom for the prisoners sapagkat po napakaraming tao na nasa tanikalao ng kasalanan na they are trying their best. They are doing everything to change their lives. Alam po natin yan, every year may mga New Year's resolution, pero wala pa rin nangyayari pagbabago. Nakatanikala pa rin sila, nakagapos pa rin sila, prisoner pa rin sila, nakasalanan. Only Jesus Christ could set them free. Palakpakan po natin ating Panginoon. At sabi pa dito, recovery of sight to the blind. Marami pong tao lumalakad po sa kadiliman. Akala nila tama yung kanila nilalakaran, kaya napapahamak po sila. Marami pong tao, ganyan pong buhay. Marami pong tao, wasak po ang buhay. Marami pong tao na makikita natin, wasak ang pamilya. Hirap na, yung iba nga gusto na magpakamatay Diba? Pero alam niyo po ba, tayo po ang gagamitin po ng Panginoon para po sila ay mapalaya doon po sa kasalanan na yun. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Next slide, please. One of the strategy that Jesus did is that you minister with his spiritual gifts. He preached using his spiritual gifts. Sabi nga dito sa 1 Corinthians chapter 12, verse 8 to 10. To one there is given through the Spirit a message of wisdom. To another a message of knowledge by means of the same Spirit. To another faith by the same Spirit. To another gifts of healing by the one Spirit. To another miraculous powers. To another prophecy. To another distinguishing between spirits. To another speaking different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. Si Jesus Christ, yung siya ay soul win. He uses yung mga spiritual gifts na pinagkaloob sa kanya ng Diyos Ama. Kaya makikita natin, during his 3 years ministry, maraming tao ang napagaling.
Maraming tao na nasa technical ng kasalanan, napalaya. Maraming mga tao na walang kinabukasan, nagkaroon ng kinabukasan. Maraming tao na mga bigo sa kanilang buhay, nagkaroon ng kapanatagan, naayos sa kanilang buhay. Sapagkat ginamit po ng Panginoon kanyang spiritual gifts. Remember po, sabi nga ng Panginoon, hindi tayo hinahayaan na humayo ng Panginoon without spiritual gifts, without power. Kung ngayon po, hindi nyo alam kung may spiritual gifts kayo, sasabihin ko po, meron po kayo. Hindi nyo lang ginagamit. May nakita ko isang kapatid, talaga ang spiritual gifts niya, talagang healing eh. Talagang ano. Ngayon naisip ko, siguro napakaswerte nitong yung kapatiran nito, talaga may healing siya. Pero hindi ko alam, meron rin pala akong gifts of healing. Yung ginamit ko, yung nag-pray ako sa may sakit, kumaling ang may sakit. Natandaan ko, meron kami binisita dito sa Santo Niño, Parañaque. Ilang taon nang hindi siya makabangon sa kanyang, siguro nakakabangon lang siya, nakakaupo lang siya doon sa higaan niya. Sinama ako ng isang kapatiran, Brother Raul, baptist yung babae na yun eh. Baptist, no? So, sabi niya, isang taon na raw siya, hindi nakakalakad, babangon lang siya doon sa higaan niya, hanggang uupo lang siya, pero hindi siya nakakatayo. Pero kinumbik ako ng Panginoon. Sabi sa akin, Panginoon, ipag-pray mo yan. Hindi ko maalam may gifts of healing ako. Pinag-pray ko siya. Then, after how many days, nagkita kami isang kapatiran na nagdala sa akin doon. Sabi niya, Brother Raul, alam mo ba yung pinag-pray mong babae na hindi nakabangon? Alam mo, gumaling na, nakakapaglakad na, layo na nga nilalakad eh. Alam mo, tuwan-tuwa ako sa Panginoon. No? Palakpakan po natin ating Panginoon. Brothers and sisters, meron po kayo eh. Meron po kayo, hindi nyo lang ginagamit. Hindi naman kayo magpapagaling. Wala naman talaga tayong kapangyarihan. Ang kapangyarihan ang gagaling sa Panginoon. Once na hiniling mo yun sa Diyos, for the good purpose, dahil naaawa ka doon sa tao na nangangailangan ng healing, pag pinag-pray mo yun, magmamanifest yung healing sa kanya. Many times na nangyari sa buhay ko, may pinag-pray ako. Kayo rin. Ang nangyayari kasi sa ibang mga tao, sa ibang mga kapatiran, naku, tawagin nyo si pastor, tawagin nyo si brother, tawagin nyo si sister, para ipag-pray. Naghihingalo na, mamatay na. Nasa kabilang baryo pa yun. Susunduin mo pa. O nasa kabilang bundok pa yun, yung sinasabi mong, dapat mag-pray doon sa tao na yun. Samantalang ikaw nandiyan ka, born again ka naman, yung Diyos niya ay pareho kayo ng Diyos. Yung Espiritong kumikilos sa Kanya, gayon rin ang Espiritong kumikilos sa iyo. So anong pinagkaiba? Ipag-pray mo yun. Makikita mo yung himala na mangyayari sa tao niya. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. So that's why, brothers and sisters, I encourage you. Kung nasa sitwasyon na may mga taong dapat ipag-pray, kayo mismo ang gagamitin na ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa last slide, please. Medyo napakabilis ko ata. Praise God. Sabi dito sa ating conclusion, sabi nga dito, Jesus once said, "Peace be with you as the Father has sent me. I am sending you." Tayo po sinesend pa. How many believers have read this verse of Scripture before? What do you make of it? Jesus says, He has sent you. Do you feel that you have been sent? To whom have you been sent? Saan pa tayo pinadadala ng Panginoon? Every disciple has been sent to the unbeliever to disciple him for Christ Jesus. Ang bawat isa po sa atin ay sinesend ng Panginoon sa bawat tao para mag-disciple. Many Christians do not still realize how great the value of winning a soul is. In brief, when you win a soul, you have given him a place in the eternal life of bliss with God, and you have saved him from the untold realities of hell, trauma. No man can even repay you for your services of soul winning. It takes God Himself to repay you. Consider soul winning to be something to be proud of. Biro nyo,
You must think of it. Pag nagsosoul win po kayo, yung tao po na sinusoul win nyo, inililigtas nyo po sa walang hanggang kamatayan sa impyerno. Sa impyerno, pag ang tao po ay nakapunta doon, there's no returning back. Hindi ka na ulit pwedeng umalis doon at bumalik sa daigdig. Kahit na 1,000 pa manalangin sa'yo para mapalaya ka sa impyerno, wala na silang magagawa. There's no returning back. Ayun na ang end of road mo. Pero nyo, once ng isang tao ay sinolwin nyo, pero iniligtas nyo siya doon sa kamatayan na yun. Iniligtas nyo siya doon sa impyerno na dapat siya ay susunugin na doon. Pero napakaraming tao ang sinusunog ngayon sa impyerno. Dahil maraming tao rin na tinawag ng Panginoon na hindi kumilos as i-soul win yun, yung mga tao na yun. Tayo po, kaya po nandirito po tayo sa daigdig nito. Remember, sabi nga sa Book of Timothy, huwag na natin pang-asahan na ang daigdig na ito ay bubuti. Patungo na ito sa talagang patindi ng patindi ang kasalanan. Sabi nga, there will be terrible times would happen, no? Kaya yung mga tao ngayon, makikita yung makasalanan na ngayon ginagawa ng mga tao. Dati noon, hindi naman ginagawa noon. Ito nga na, kinuwento nga ni Kuya Ed, eh. Di ba? Nagkwento siya. Sa Amerika nga raw, eh. Pinahintulutan na yung nilegalize na yung pagnanakaw, eh. Pag nagnakaw ka, na worth na $950, hindi ka pwede makulong. At pag yung pinigilan mo yung tao na yun, nagnanakaw sa'yo, pwede ka pa mademanda. Pero mo ganun na, baluktot na, di ba? Baluktot na! Pero yung makasalanan ng tao kayo. Di ba? Ito nga lang eh. Babae sa babae, nagpapakasal, lalaki sa lalaki. Ako hindi na ako lalayo eh. Meron akong kakilalang tao eh. Ha? Meron akong kakilalang tao. Yung anak niya ay magpapakasal doon sa kapwa babae. Nagtaka na lang ako, ha? Ganun, hindi niya napigilan ng tatay eh. Meron lalaki sa lalaki, babae sa babae. Di ba? Meron pang ano eh, kung gusto mo magkaanak eh, hindi mo na kailangan mag-asawa, magkakaanak eh. Alam naman natin yan, di ba? Maraming kaparaan. So, makikita natin yung kasalanan na talagang sumibol ngayon sa panahon natin na dati naman ay wala yun. Di ba? Ngayon grabe na, hayagan na. Makikita natin sa internet, sa YouTube. Ito po, sa mga kabataan po. Mag-iingat po kayo, no? Minsan, kakiklik natin sa ano, kung ano na lang nakikita dyan, minsan, napapanood na ninyo. Pwede nyo mapanood. Katulad po yung kabayan namin, kinuwento ng nanay doon, hindi niya napapigili yung anak niya. Minsan kasi, wala siya doon sa bahay. Minsan, nagkiklik yung anak niya, kung ano-ano yung napapanood. Kaya po, no wonder, marami po mga kabataan ngayon, nag-iiba na ang ugali, masyadong rebellious because of the effect of internet. Dati nung kapanahonan namin noon, hindi po pwede, pag sumitsit lang yung magulang mo sa iyo, kailangan nandoon ka na sa bahay, di ba? Kundi papaluin ka. Hindi kami pwede nang magsabi ng wait lang. Kuya, inutusan mo, wait lang, di ba? Uso yung wait eh. Sabi ko nga, burahin kaya sa dictionary yung salitang wait na yan. Noon sa amin, hindi. Wala yung wait yung anak. Anong wait mo, ha? Saan mo nakuha yung anak? Hindi ka naman Amerikano. Papaluin ka ng ganun. Di ba? Pero ngayon, wait na. Di ba? Minsan, pag may kausap kang tao, ha? May bisita ka, dadaan pa doon sa gitna. Minsan, magsisingit pa. Noong panahon namin, walang ganun. Pagagalitan ka. Ha? Pag may kausap na bisita, yung magulang mo, hindi ka pa pwedeng dumaan doon sa gitna. O sisingit ka sa usapan. Bawal yun, no yun. Pero ngayon, iba na eh. Bakit po? Impluensya na po na internet. No? Kaya po ngayon, napakarami po mga bagay na dati hindi nagagawa, no, ng mga tao, mga kasalanan, ngayon ay talagang very vocal na. No?
Kaya tayo bilang isang Kristiyano, ay tayo kumilos na to win souls for Christ. Kaya nga sabi nga dito, visitation, invitation, leading a holy life, preaching the word, and ministering with spiritual gifts have been the age-old strategies that Jesus used to excel in soul winning. Wala pang pagkakaiba. Ito pa rin ang pinaka-epektibo. We are not far from telling our success stories in soul winning if we should stick to these strategies. Palakpakan po natin ating Panginoon. And lastly, praise God. I would like to share it to you, no? Not only the blessing, but also the warning of restraining yourself from preaching your word of God to sharing the gospel of Jesus Christ. Sabi dito sa Revelation chapter 21 verse 3 to 8. Ito po kasi yung magiging biyaya ng mga tao na sumusunod sa Panginoon. And I heard a loud voice from the throne saying, "Look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them." Ito kasi sa huling panahon, makakapiling na natin ang Panginoon. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. Ito po talaga mangyayari. Ito ang pangako ng Panginoon sa atin, makakapiling natin Diyos. He will wipe every tear from their eyes. Wala nang iiyak sa atin, no? There will be no more death. Wala nang mamatay. Or mourning, or cry, or pain. Wala nang masasaktan sa atin. For the old order of things has passed away. Lahat to ay lilipas na. He who was seated on the throne said, "I am making everything new." Then He said, "Write down this, for these words are trustworthy and true." Ito po ay totoo, mapagkatiwalaan. Kaya po pinasulat po ito ng Panginoon kay St. John, na kung saan siya po ang sumunod ng Book of Revelation. Ayan po ang magandang pangako ng Panginoon sa atin, na tayo ay nananampalataya, nagtiwala, sumusunod sa Kanya. Pero ito po ang warning. He said to me, "It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty I will give water without cost from the spring of water of life." Verse 7. Ayoko sana i-topic to pero we need to say this para po magising po tayo sa kanutuan. "Those who are victorious will inherit all this, and I will be their God, and they will be my children." Tayo na victorious, tayo sumusunod sa Panginoon, we will inherit everything na pinangako ng Panginoon, at siya ay magiging Diyos natin. But, verse 8, "The cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexual immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur." This is the second death. Notice the word cowardly. Ano ba yung coward? Takot. Para kay isang army na inatasan na lumaban sa gera, at imbis na lumaban ka, tumakbo ka pa atras, iniwanan mo yung mga kasamahan mo. Nakikipagdigma yung mga kasama mo, ikaw tumago ka sa sulok, nagmumukmuk ka doon. That is coward. Inatasan ka ng Panginoon to share the gospel of God. No? Pero umatras ka. Hindi ka nag-share ng word of God. Natakot ka. Sabi nga sa Book of Timothy, God has not given us the spirit of fear, but of courage and a sound mind. Love and a sound mind. Hindi niya tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot. Bakit ka matatakot? Kasama mo ang Panginoon. Bakit ka mahihiya mag-share ng word of God? Kasama mo ang Panginoon. Sinabi ng Panginoon yun, na pag cowardly pala tayo, ay hindi pa natin pala mai-inherit. Naging selfish ka kasi. Ayaw mo i-share ang word of God. Ayaw mo i-share yung pagmamahal ng Panginoon. Ayaw mo i-share yung kaligtasan. Ayaw mo i-share sa Kanya na kung saan paniligtas siya sa impyerno.
Biro mo yung tao na yon na maliligtas sana doon sa naglalagablab na apo sa impyerno ay napahamak. Bakit ka mo? Dahil ikaw natakot ka. Naduwag ka. Samantalang sa lahat ng mga tinawag ng Panginoon na tayo tinagurian niya, mga army of God, ay dapat tayo ay hindi natatakot to share the gospel of God. Dear brothers and sisters, natatakot ka ba masaktan? Kasama talaga yun. Sino ba dito nag-share sa atin ng Word of God na hindi nakaranas na tinuligsa siya? Kasama talaga yun. Kung tinuligsa ka lamang, ay umatras ka, walang mangyayari doon sa tao na share mo. Sana naligtas mo siya. Sana ikaw rin ay naligtas ka. Hindi ka napahamak. Ngayon kaya ka na born again sapagkat yung tao na nag-share sa iyo ay hindi siya natakot. Hindi siya natakot na i-share sa inyo yung Word of God. Kahit na may mga balakid sa kanyang buhay, kahit na may mga pagbabanta, may kahihiyan, hindi niya inisip yun. Dahil ang inisip niya lamang ay mahal ka niya na kailangan ikaw ay masyaran ng Word of God at maligtas sa impyerno. Palakpakan natin po ang ating Panginoon. Kapatid, huwag po tayo mahiya sapagkat sinasabi dito sa Bible, sa Revelation chapter 21 verse 8, but the cowardly, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. Kapatid, huwag po tayo matakot. How can we be victorious? Called be a victorious pagtakot po tayo na mag-share ng Word of God. Purihin ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Praise God. Purihin ang Panginoon. Alam niyo po ba ang Diyos nangungusap po sa atin? Nais po ng Panginoon. Sundin po natin siya. Sandali yung panahon na lamang eh. Alam natin, malapit na dumating Panginoon eh. Nakikita niyo po yung nangyayari sa daigdig natin. Patindi ng patindi ang kasalanan. Huwag mong hayaan yung kapitbahay mo, kaibigan mo, kaopisina mo, kaeskwela mo, kamag-anak mo, na makita mo, padiretso siya doon sa impyerno. Kapatid, gagamitin ka ng Panginoon para maligtas siya sa kapahamakan. Before we pray, we must sing a one worship song. Hallelujah, Jesus. Di man sapat aking mga gawa sa paglilingkod sa Diyos na dakila. Di man sapat maging ang salita sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, aking Ama. Anumang sitwasyon at pagkakataon, magmamahal, magtatapat sa iyo. Maglilingkod sa iyo nang may kagalakan, panata ko ngayon at kailanman. Panginoon, ako sa iyo'y magtatapat, ibibigay lahat-lahat, gamitin mo. Ibihangad itong mundo, Panginoon. Di man sasapat, gagawin ko ang lahat, gamitin mo. Para lamang sa kalwalhatian mo. Minsan pang di man sapat aking mga gawa
Meditate this song. sa paglilingkod sa Diyos na dakila. Di man sapat maging ang salita sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, aking Ama. Anumang sitwasyon at pagkakataon, magmamahal, magtatapat sa iyo. Maglilingkod sa iyo nang may kagalakan. Panata ko ngayon at kailanman. Panginoon, ako sa'yo'y magtatapat. Ibibigay lahat-lahat ang puso ko. Hindi hangad itong mundo, Panginoon. Yes, Lord God. Hindi man sasapat, gagawin ko ang lahat. Gamitin mo para lamang sa kalwalhatian mo. Hallelujah. Praise God. Tumingin po kayo sa akin ngayon. Meron po ba sa ating first timer dito? Yung ilan na, praise God. Meron po bang iba? Ano, kapatid, meron dakilang plano ang Diyos sa iyo, kaya ka nandito. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Maaari meron nag-imbita sa iyo. Pero, lagi mo tandaan, meron dakilang plano ang Diyos sa buhay mo ngayon. Sa oras na ito, sino man ang hindi pa nakapagsusuko ng kanilang buhay sa ating Panginoon. Sabi nga doon sa John chapter 3, verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him should not perish but have eternal life. And verse 17, For God did not send His Son, Jesus Christ, to the world to condemn the world, but to save the world through Jesus Christ. Kapatid, nais ng Panginoon na makapiling ka niya sa buhay na walang hanggan ay sa pamamagitan lamang ng pagsuko mo ng iyong buhay sa Kanya. At nais niya na mabigyan ka niya ng panibagong buhay, buhay na sagana sa daigdig na ito. Sige po, yung nais pong na ngayon lamang nakapakinig ng salita ng Diyos sa oras na ito, sumunod lamang kayo sa maikling panalangin na ito. Ama ko, sa pangalan ni Jesus, Ama ko, sa pangalan ni Jesus, sa oras na ito, sa oras na ito, nagpapasalamat po ako nagpapasalamat po ako sa mga narinig ko na iyong salita. sa mga narinig ko na yung salita. Sa oras na ito, Sa oras na ito, sa oras na ito, sa oras na ito, isinusuko ko isinusuko ko ang aking buhay sa iyo. ang aking buhay sa iyo. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang aking Panginoon bilang aking Panginoon at sariling at tagapagligtas. sariling tagapagligtas. At pinagsisisihan ko At pinagsisisihan lahat ng aking mga kasalanan lahat ng aking mga na aking kasalanan nagawa. na aking nagawa. Panginoon, Panginoon, patawarin niyo po, O Lord. patawarin mo po ako. Sa oras na ito, Sa oras na ito, ikaw na po ikaw na po ang manguna, ang manguna, mamuno mamuno sa aking buhay. sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ako na lamang po mananalangin. Panginoon, pagpalain po ang kapatid ko ito na nagsuko ng kanilang buhay sa iyo, Lord God. Panginoon, patuloy na baguhin mo siya, patuloy na ipakita mo ang iyong pagmamahal sa kanya, Lord God. At patuloy na palaguhin mo siya sa kanyang pananampalataya sa iyo, Lord God. Maraming salamat po. Panginoon, sa oras na ito, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na patuloy na magpahayag ng iyong salita.
Panginoon, kaya po kami nandirito po, kaya po kami tinawag, hindi lamang po para kami maligtas, kundi kami po ay magpahayag ng iyong salita. Magpahayag ng iyong pag-ibig. Magpahayag ng salita mo na nagpapalaya sa bawat isa sa amin. Nagpahayag kami ng salita mo na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Panginoon, Lord, bigyan mo kami ng lakas ng loob. Bigyan mo kami ng opportunity to share your word, Lord God, to share your gospel, Lord God. Panginoon, hindi po kami papayag na habang kami nabubuhay sa daigdig na ito, ay wala po kami mabahaginan ng iyong salita. Bagkus ang nais po namin habang kami nabubuhay, ay makapag-share kami ng iyong salita, Lord God. Panginoon, kilala mo ang bawat isa. Sino man andito ang may pangangailangan na dumako sa lugar na ito. May pangangailangan man sila pinansyal, nahihirapan sila kung paano mabayaran mga utang. Paano sila makakabili ng kanilang pagkain sa pang-araw-araw. Panginoon, you are the God that provides. Be a provider, Panginoon, sa kanila, Lord God. Open the windows of heaven at pour out mo yung blessing sa kanila, Lord God. Panginoon, sa nangangailangan ng kagalingan sa may sakit. Panginoon, nasa mga tao nangangailangan na maayos ang mga relasyon sa family, sa kanilang kamag-anak, kailang kaibigan. Panginoon, Lord, we pray. Panginoon, make a miracle, Panginoon, sa kanilang buhay, Lord God. Panginoon, ayusin mo kanilang buhay. Pagalingin mo may sakit, Lord God. Panginoon, sino mga naghahanap ng trabaho, Lord God, open na windows of opportunity. Panginoon, mga trabaho, Lord God, sa kanila wala pong imposible sa inyo, Lord God. Panginoon, kaya mo mag-create ng mga posisyon para sa kanila, Lord God. Panginoon, ano pang uri ng problema na meron sila na hindi po namin nabigkas? Panginoon, Lord, huwag mo silang biguin, Panginoon. Huwag mo silang biguin, Lord God. Tulungan mo sila, Lord God, matugunan ang pangangailangan nila. Sagutin mo ang kanilang mga panalangin, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. Panginoon, bless each and everyone, Lord God, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen.